Magandang araw sa lahat po ng listeners ng aming programa. Pakinggan na po natin ang part 39 ng ating story. 2 araw ang nakalipas. Nasa daan si Cyrus at may dalang mga pagkain at supplies para sa pamilya ni Aliana. Pagdating niya sa harapan ng gusali ay may mga nakaparatang sasakyan sa harapan. Agad kinutuban si Cyrus. Mabilis siyang nagtawag ng tulong. Inobserbahan muna ang paligid at lumabas na siya ng kotse. Iniwan niya muna ang mga binili sa loob ng sasakyan. Pumasok siya sa building at maingat na umakyat sa hagdan. Iniwasan nito ang elevator. Nang makarating sa floor, ay tinignan niya ang hallway. Nakita niyang may 2 lalaki na nasa tapat ng pinto ng unit nila. Shit, mga tao ni Cobb yun ha. Bulong ni Cyrus. Kinakabahan na siya. Hindi alam kung ano ang gagawin. Mag-isa lang siya at wala pa ang tulong na kinontak niya. Ni reply ay wala din. Taimtim itong nagdasal. Hanggang sa makarinig siya ng sigaw at boses ito ni Aliana. Aliana? Sigaw ni Cyrus. Wala itong ibang nasa isip kung hindi ang sumugod. Agad siyang nakita ng 2 bantay. Nakalapit si Cyrus at binangga ang isa sa mga bantay. Natumba silang 2. Binuksan ni Cyrus ang pinto at naabutan niya sa loob na nagpapakasasa na si Cobb kay Aliana habang nakatali ang pamilya ng dalaga at walang magawa kung hindi panoorin ang lahat. Walang hiya ka, demonyo ka! Sigaw ni Cyrus. Pinalo si Cyrus ng baril sa likod ng ulo ng isang bantay ng matanda sa pintuan. Nanghina ang binata at hinila ito sa loob ng kwarto. Bumalik ulit sa labas ng unit ang bantay. Sakto lang ang timing mo, bata. Enjoy mo lang yung palabas. Sure akong gusto mo ring makita kung paano ko pagsawaan si Aliana. Tingnan mo lang, bata. At pagkatapos ko, ay ang mga tauhan ko naman ang susunod. Demonyo ka? Demonyo ka? Mahinang boses ni Cyrus. Hawa na po kayo sa amin, Cobb. Pabayaan niyo na po kami. Pakiusap ni Aliana. Habang umiiyak, sinabunutan lang ito ng matanda at pinalo ang maamo nitong mukha. Sawa na ako sa mga pakiusap mo. Tapos na tayo. Isa ka nalang laruan. Kaya pagsasawaan muna kita bago kita ilibing ng buhay. Pero huwag kang mag-alala. Uunahin ko muna ang pamilya mo at ang syota mo. Gusto kong makita mo kung paano ko ilibing ang mga mahal mo sa buhay. Bago kita tudasin. Sinubukan ni Cyrus lumaban, pero wala itong lakas. Umiyak na lang din ang mga magulang at kapatid ni Aliana. Wala itong mga laban sa matanda at sa mga armado nitong mga tauhan. Sinulit ng matandang abasado ang magandang dalaga na si Aliana ng halos 2 oras. 2 oras na impyerno ang dinanas nila. Hanggang sa nakarinig sila ng kalabog sa labas ng pintuan. Napahinto si Cobb at inutusan ng isa na buksan ng pinto. Pagkabukas nila ay wala nang malay ang 2 bantay sa labas. Inilabas ng mga bodyguards ang mga baril nila at nag-aabang sa labas. Walang kamalay-malay ang mga ito na pumasok na sa may bintana sa loob ng isang kwarto ang 5 armadong pulis. Walang ingay ang mga ito at unti-unting binuksan ang pintuan. Hindi napansin ng mga tauhan ni Cobb ang mga ito at nakatalikod lang sila. Unang nakakita sa kanila si Cyrus at sumenyas ang parak na huwag mag-ingay ang pinata.
Matapos isumbong ni Cyrus sa ama niya ang nangyari, ay agad humingi ng tulong si Tony sa mga kakilala nito na nasa mataas na katungkulan sa gobyerno. Isa dito ay may hawak ng Special Task Force Unit at nagbigay ng standby order na aaksyon kaagad kapag may mga kaganapan. Dahil dito, agad nakagawa ng aksyon ang mga pulis. Sumigaw ang isa sa mga bantay nang makita nito na may nakapasok na sa unit. Nagkaroon ng palitan ng bala sa loob ay agad dumapa ang pamilya ni Aliana at maging ang dalaga na rin. Hindi nakapaghanda ang mga bodyguards ni Gob at mabilis silang napatumba ng mga parak. Nakaabot naman ng baril si Gob at ginawang hostage si Aliana. Subukan niyo lumapit sa akin. Isasama ko to sa impyerno. Umatake bigla si Cyrus at itinulak ang malaking katawan ng matanda. Dumiretso silang dalawa sa bintana. Nabasag ang bintana at napabalikwas ang matabang politiko, pero bago ito mahulog ay nakakapit ito sa paa ni Cyrus. Napasigaw si Aliana. Cyrus! Pero sadyang mahina ito para sumaklolo. Nakalapit ang dalawang pulis kay Cyrus at hinawakan ito. Kapit lang, bata! Sigaw ng pulis. Bitawan mo ko, baboy ka! Sigaw ni Cyrus kay Gob na malakas ang kapit. Pero dahil sa bigat niya, ay dahan-dahan na nitong nadudulas ang mga kamay sa pagkakakapit. Dahil na rin sa pawisang balat ni Cyrus, ay hindi na nakayanan pa ng matanda ang kumapit. Bumulusok ang matanda ng ilang palapag at bumagsak. Kumalat ang dugo nito sa simento. Cyrus! Cyrus! Matapos takpan ng kumot si Aliana, ay niyakap nito si Cyrus. Humagulgol ito at niyakap din siya ng binata. Lumapit din ang pamilya ni Aliana at niyapos ang anak nito. Inaresto ang natitira pang mga buhay ng mga bodyguards ng matanda. Umugong ang napakalaking balita sa media kung paano nasawi ang governor ng probinsya ni na Aliana. Maraming mga komento sa publiko ay natuwa dahil sa karma na inabot ng matanda. Pero may ilan din ang tila nakukulangan at gusto pang pahirapan ng matanda dahil sa kahayupan nito. Nailigtas ni Cyrus ang pamilya ni Aliana. Nakiusap ang binata na doon na muna panandali ang tumira ang pamilya ng dalaga habang inaayos pa ang lahat. Pumayag naman si Aliana. Kinausap din ni Tony ang ama ng dalaga na bibigyan muna niya ito ng pansamantalang trabaho para naman may magawa ito habang naroon. Sa mansyon naman ng mga Collins. Nag-aayos si Ashley dahil may lakad dito kasama si Jenna. Inaya ito ng stepmother niya para magkaroon sila ng moment na dalawa. Masayang pinayagan naman ito ni Tony dahil ang gusto lamang nito ay makitang magkasundo ang dalawa. Lalo pa at matagal na hindi naging maganda ang samahan nila noong naging mag-asawa si Tony at si Jenna. Napatingin si Tony sa anak at sa simpleng suot nitong pamasyal. Look at you, Iha. Parang kailan lang, kinakarga pa kita. Dad naman, ginagawa niyo na naman akong bata eh. Come on, Tony. She's all grown up. And she turns into one beautiful woman. Sabat ni Jenna nang bumaba ito ng hagdan. Nakasuot din ito ng dress. Nalitaw ang hinaharap sa plunging bilay na suot niya. Napanganga si Tony. What? Tanong ni Jenna. Umiling lang si Tony at ngumiti. Masaya lang ako na makita kayong magkasama. Can I drive you to palabas? No. May sarili akong kotse and I will drive our daughter. This night,
is for the two of us. Di ba, iha? Sabay tingin ni Jenna kay Ashley. Ngumiti ang dalaga at tumango. Pumunta sa isang mall ang dalawa at nag-shopping. Masayang nagkaroon ng moment si Jenna at Ashley. Dahan-dahan ay naging magaan na ang loob ng dalaga sa stepmother niya. Naalala pa nito ang una nilang pagkikita at kung paano pinakilala ni Tony si Jenna sa kanya at sa kapatid niyang si Cyrus. Medyo suplada ang aura ni Jenna dahil na rin sa isa itong high-class na babae at tila mataas ang standards. Walang sariling anak si Jenna. Kaya medyo hirap din itong makipag-relate kay Ashley noon at mas lalo pang nadagdagan ang distansya nilang dalawa dahil sa namuong pagkairita ni Ashley kay Jenna. Hindi tanggap ni Ashley na pinalita ni Tony ang nanay niyang yumao dahil para sa kanya ay buhay na buhay pa rin ang ina niya. Ashley, parang malalim ang iniisip mo. Are you okay, iha? Napansin ni Jenna na tulala si Ashley. Wala po, may naalala lang po ako. Sagot ni Ashley. Well, pwede nating pag-usapan yan mamaya. For now, let's enjoy this moment dear. Here, itry mo to. Binigyan ni Jenna ng dress si Ashley para isukat nito. Matapos ang shopping spree ng dalawa, ay nag-decide silang pumunta sa isang restaurant na si Ashley mismo ang pinapili ni Jenna. Pinili ni Ashley ang isang country type na restaurant na may mga steaks at grilled na mga pagkain. First time pumasok ni Jenna dito, pero napansin niyang familiar si Ashley sa lugar. Kumain ka na dito dati? Tanong ni Jenna. Tumango si Ashley at kinuha ang isang menu tsaka nag-order ito. Umorder na rin si Jenna. Tinignan ni Jenna si Ashley na tahimik. Actually, dito kami madalas pumunta kasi paborito ni Mami itong restaurant. Mga bata pa lang kami noon. And after ng Sunday Mass, dito na kami nagla-lunch. Gusto ko lang sanang sariwain yung moment na yun today. Paliwanag ni Ashley. Hinawakan ni Jenna ang kamay ng dalaga. Well, it's good na inopen mo sa akin ang tungkol dito, iha. If this will help you, then it's okay. I will stay with you kahit anong mangyari. Hindi ko man magagawang iparamdam sa iyo ang moments nyo noon ng mami mo, but this time, I think it's also time for me na magkaroon naman ng memories kasama ka. Tumingin si Ashley at ngumiti kay Jenna. Dito napansin ni Ashley na tumatawag sa cellphone niya si Ben. Hello, Ben? Sagot ni Ashley at nakuha nito ang atensyon ni Jenna. Kinausap ni Ashley ang binata at sinabi nito ang sitwasyon. Kinabahan si Ashley at nahalata naman ito kaagad ni Jenna. Matapos ang tawag ay bumigat ang pakiramdam ng dalaga. Ashley, ano nangyari? What did Ben tell you? Yung isang schoolmate namin binaril. Binaril siya ng lalaking pinagsususpetsiyang pumatay kay Jet. His name is Leonard. Binalaan ako ni Ben na baka mapahamak ako sa posibleng gawin ni Leonard sa akin. Gusto mo umalis na tayo dito? Let me call your dad at i-report natin to sa mga pulis. Pinakancel ni Jenna at Ashley ang kanilang orders at agad na umalis. Samantala, na-traffic ang jeep na sinasakyan ni Ben kaya nagdesisyon itong bumaba at naghanap ng taxi. Agad naman siyang nakasakay pero sinusundan pa rin ito ng lalaking binayaran ng kaklase niyang si Leonard na naghihintay ng tamang tiyempo para itumba si Ben. Sa loob ng taxi, tumawag si Ben at dito napansin ng taxi driver ang problemang kinakaharap ng binata. Mukhang mabigat yung pinagdadaanan niyo, sir.
Ang wika ng matandang driver. May problema lang, Manong. Maikling sagot ni Ben. Kasama ba sa problema mo ang sumusunod sa ating motor? Napatingin si Ben sa likod ng taxi at may isang motor ngang nakadistansya sa kanila. Mabilis kinutuban si Ben. Pasensya na sir pero talagang mabilis lang ako makiramdam. Kanina pa kasi bumubuntot yung motor na yan eh. Pasensya na rin, Manong. Pero bakit matalas yata ang obserbasyon nyo? Retired police ako, sir. Sarili kong kotse itong minamaneho kong taxi. Isang pambihirang pagkakataon ang nakuha ni Ben sa isang retired na police. Mas lumakas ang loob nito at naging kampante, pero alam niyang pwedeng isang armado ang lalaking sumusunod sa kanya. Manong, kung totoo man niyang sinasabi niyo, masasabi kong hindi ako masamang tao. Pero hinahabol ako ng isang tauhan ng masamang tao. Pag-amin ni Ben. Napatingin muli sa rear mirror ang taxi driver at naroon pa rin ang bumubuntot sa kanila. Ganun ba? Ano, gusto mo ihinto natin sa pinakamalapit na police station? Kung pwede lang po sana. Kaso ang isang kaibigan ko po ay nasa panganib din. At yun ang dahilan kung bakit ako nakasakay ngayon sa taxi niyo para puntahan ko siya. Sandaling napaisip ang taxi driver at kinuha ang radio nito. Agad itong kumontak sa kanilang operator. Dito ay dinatalye ng taxi driver ang sitwasyon niya at humingi ng tulong. Kinuha din ito ang kanyang cellphone at tinawagan ng ilang kakilalang polis na aktibo pa at naka-assign malapit sa area ng tinitirahan ng mga Collins. Tinawagan naman ni Ben si Ashley pero hindi sumagot ang dalaga kaya kinabahan si Ben. Ilang minuto pa habang nasa daan sila ay lumiko ang taxi sa isang kanto na may isang set-up na checkpoint na ginawa ng ilang pulis na nasa lugar. Pagkadaan nila ay huminto ang nakamotor at halatang lumiko pabalik. Hoy! Sigaw ng isang pulis na nasa checkpoint pero nagpaharurot kaagad ang motor. Mukhang positive yung info mo, sir. Tumakas eh. Ang wika ng taxi driver. Salamat po sa tulong, Manong. Ngayon ang inaalala ko na lang ay ang kaibigan ko. Huwag kang mag-alala. Diretso na tayo doon. Mabilis na umarangkada ang taxi para makarating sa paroroonan. Abangan po ang susunod na kabanata at ang nilalapit na pagtatapos ng ating story. Magandang araw sa lahat po ng listeners ng aming programa. Pakinggan na po natin ang part 39 ng ating story. 2 araw ang nakalipas. Nasa daan si Cyrus at may dalang mga pagkain at supplies para sa pamilya ni Aliana. Pagdating niya sa harapan ng gusali ay may mga nakaparadang sasakyan sa harapan. Agad kinutuban si Cyrus. Mabilis siyang nagtawag ng tulong. Inobserbahan muna ang paligid at lumabas na siya ng kotse. Iniwan niya muna ang mga binili sa loob ng sasakyan. Pumasok siya sa building at maingat na umakyat sa hagdan. Iniwasan nito ang elevator. Nang makarating sa floor, ay tinignan niya ang hallway. Nakita niyang may 2 lalaki na nasa tapat ng pinto ng unit nila. Shit, mga tao ni Cobb yun Bulong ni Cyrus. Kinakabahan na siya. Hindi alam kung ano ang gagawin. Mag-isa lang siya at wala pa ang tulong na kinontak niya. Ni reply ay wala din. Taimtim itong nagdasal. Hanggang sa makarinig siya ng sigaw at boses ito ni Aliana. Aliana? Sigaw ni Cyrus. Wala itong ibang nasa isip kung hindi ang sumugod. Agad siyang nakita ng 2 bantay.
Nakalapit si Cyrus at binangga ang isa sa mga bantay. Natumba silang dalawa. Binuksan ni Cyrus ang pinto at naabutan niya sa loob na nagpapakasasa na si Gob kay Aliana habang nakatali ang pamilya ng dalaga at walang magawa kung hindi panoorin ang lahat. "Walang hiya ka, demonyo ka!" sigaw ni Cyrus. Pinalo si Cyrus ng baril sa likod ng ulo ng isang bantay ng matanda sa pintuan. Nanghina ang binata at hinila ito sa loob ng kwarto. Bumalik ulit sa labas ng unit ang bantay. "Sakto lang ang timing mo, bata. Enjoy mo lang yung palabas. Sure akong gusto mo rin makita kung paano ko pagsawaan si Aliana. Tingnan mo lang, bata. At pagkatapos ko, ay ang mga tauhan ko naman ang susunod." "Demonyo ka? Demonyo ka?" Mahinang poses si Cyrus. "Hawa na po kayo sa amin, Gob. Pabayaan niyo na po kami." Pakiusap ni Aliana. Habang umiiyak, sinabunutan lang ito ng matanda at pinalo ang maamo nitong mukha. "Sawa na ako sa mga pakiusap mo. Tapos na tayo. Isa ka nalang laruan. Kaya pagsasawaan muna kita bago kita ilibing ng buhay. Pero huwag kang mag-alala. Uunahin ko muna ang pamilya mo at ang syota mo. Gusto kong makita mo kung paano ko ilibing ang mga mahal mo sa buhay bago kita tudasin." Sinubukan ni Cyrus lumaban, pero wala itong lakas. Umiyak na lang din ang mga magulang at kapatid ni Aliana. Wala itong mga laban sa matanda at sa mga armado nitong mga tauhan. Sinulit ng matandang abusado ang magandang dalaga na si Aliana ng halos 2 oras. 2 oras na impyerno ang dinanas nila. Hanggang sa nakarinig sila ng kalabog sa labas ng pintuan. Napahinto si Gob at inutusan ng isa na buksan ng pinto. Pagkabukas nila ay wala nang malay ang 2 bantay sa labas. Inilabas ng mga bodyguards ang mga baril nila at nag-aabang sa labas. Walang kamalay-malay ang mga ito na pumasok na sa may bintana sa loob ng isang kwarto ang 5 armadong pulis. Walang ingay ang mga ito at unti-unting binuksan ang pintuan. Hindi napansin ng mga tauhan ni Gob ang mga ito at nakatalikod lang sila. Unang nakakita sa kanila si Cyrus at sumenyas ang parak na huwag mag-ingay ang binata. Matapos isumbong ni Cyrus sa ama niya ang nangyari, ay agad humingi ng tulong si Tony sa mga kakilala nito na nasa mataas na katungkulan sa gobyerno. Isa dito ay may hawak ng Special Task Force Unit at nagbigay ng standby order na aaksyon kaagad kapag may mga kaganapan. Dahil dito, agad nakagawa ng aksyon ang mga pulis. Sumigaw ang isa sa mga bantay nang makita nito na may nakapasok na sa unit. Nagkaroon ng palitan ng bala sa loob at agad dumapa ang pamilya ni Aliana at maging ang dalaga na rin. Hindi nakapaghanda ang mga bodyguards ni Gob at mabilis silang napatumba ng mga parak. Nakaabot naman ng baril si Gob at ginawang hostage si Aliana. Subukan niyo lumapit sa akin. Isasama ko to sa impyerno." Umatake bigla si Cyrus at itinulak ang malaking katawan ng matanda. Dumiretso silang dalawa sa bintana. Nabasag ang bintana at napabalikwas ang matabang politiko, pero bago ito mahulog ay nakakapit ito sa paa ni Cyrus. Napasigaw si Aliana. "Cyrus!" Pero sadyang mahina ito para sumaklolo. Nakalapit ang 2 pulis kay Cyrus at hinawakan ito. "Kapit lang, bata!" Sigaw ng pulis. "Bitawan mo ko, baboy ka!"
Sigaw ni Cyrus kay Gob na malakas ang kapit. Pero dahil sa bigat niya, ay dahan-dahan na nitong nadudulas ang mga kamay sa pagkakakapit. Dahil na rin sa pawisang balat ni Cyrus, ay hindi na nakayanan pa ng matanda ang kumapit. Bumulusok ang matanda ng ilang palapag at bumagsak. Kumalat ang dugo nito sa simento. Cyrus! Cyrus! Matapos takpan ng kumot si Aliana, ay niyakap nito si Cyrus. Humagulgol ito at niyakap din siya ng binata. Lumapit din ang pamilya ni Aliana at niyapos ang anak nito. Inaresto ang natitira pang mga buhay na mga bodyguards ng matanda. Umugong ang napakalaking balita sa media kung paano nasawi ang governor ng probinsya ni Aliana. Maraming mga komento sa publiko ay natuwa dahil sa karma na inabot ng matanda. Pero may ilan din ang tila nakukulangan at gusto pang pahirapan ng matanda dahil sa kahayupan nito. Nailigtas ni Cyrus ang pamilya ni Aliana. Nakiusap ang binata na doon na muna panandali ang tumira ang pamilya ng dalaga habang inaayos pa ang lahat. Pumayag naman si Aliana. Kinausap din ni Tony ang ama ng dalaga na bibigyan muna niya ito ng pansamantalang trabaho para naman may magawa ito habang naroon. Sa mansyon naman ng mga Collins. Nag-aayos si Ashley dahil may lakad dito kasama si Jenna. Inaya ito ng stepmother niya para magkaroon sila ng moment na dalawa. Masayang pinayagan naman ito ni Tony dahil ang gusto lamang nito ay makitang magkasundo ang dalawa. Lalo pa at matagal na hindi naging maganda ang samahan nila noong naging mag-asawa si Tony at si Jenna. Napatingin si Tony sa anak at sa simpleng suot nitong pamasyal. Look at you, Iha. Parang kailan lang, kinakarga pa kita. Dad naman, ginagawa niyo na naman akong bata eh. Come on, Tony. She's all grown up. And she turns into one beautiful woman. Sabat ni Jenna nang bumaba ito ng hagdan. Nakasuot din ito ng dress. Nalitaw ang hinaharap sa plunging bilay na suot niya. Napanganga si Tony. What? Tanong ni Jenna. Umiling lang si Tony at ngumiti. Masaya lang ako na makita kayong magkasama. Can I drive you to palabas? No. May sarili akong kotse and I will drive our daughter. This night is for the two of us. Di ba, Iha? Sabay tingin ni Jenna kay Ashley. Ngumiti ang dalaga at tumango. Pumunta sa isang mall ang dalawa at nag-shopping. Masayang nagkaroon ng moment si Jenna at Ashley. Dahan-dahan ay naging magaan na ang loob ng dalaga si stepmother niya. Naalala pa nito ang una nilang pagkikita at kung paano pinakilala ni Tony si Jenna sa kanya at sa kapatid niyang si Cyrus. Medyo suplada ang aura ni Jenna dahil na rin sa isa itong high-class na babae at tila mataas ang standards. Walang sariling anak si Jenna, kaya medyo hirap din itong makipag-relate kay Ashley noon at mas lalo pang nadagdagan ang distansya nilang dalawa dahil sa namuong pagkairita ni Ashley kay Jenna. Hindi tanggap ni Ashley na pinalitan ni Tony ang nanay niyang yumao dahil para sa kanya ay buhay na buhay pa rin ang ina niya. Ashley, parang malalim ang iniisip mo. Are you okay, Iha? Napansin ni Jenna na tulala si Ashley. Wala po, may naalala lang po ako. Sagot ni Ashley. Well, pwede nating pag-usapan yan mamaya. For now, let's enjoy this moment, dear. Here, itry mo to. Binigyan ni Jenna ng dress si Ashley para isukat nito.
Matapos ang shopping spree ng dalawa, ay nag-decide silang pumunta sa isang restaurant na si Ashley mismo ang pinapili ni Jenna. Pinili ni Ashley ang isang country type na restaurant na may mga steaks at grilled na mga pagkain. First time pumasok ni Jenna dito, pero napansin niyang familiar si Ashley sa lugar. "Kumain ka na dito dati?" tanong ni Jenna. Tumango si Ashley at kinuha ang isang menu, tsaka nag-order ito. Umorder na rin si Jenna. Tinignan ni Jenna si Ashley na tahimik. "Actually, dito kami madalas pumunta kasi paborito ni Mami itong restaurant. Mga bata pa lang kami noon, and after ng Sunday Mass, dito na kami nagla-lunch. Gusto ko lang sanang sariwain yung moment na yun today." Paliwanag ni Ashley. Hinawakan ni Jenna ang kamay ng dalaga. "Well, it's good na inopen mo sa akin ang tungkol dito, Iha. If this will help you, then it's okay. I will stay with you kahit anong mangyari. Hindi ko man magagawang iparamdam sa iyo ang moments nyo noon ng mami mo, but this time, I think it's also time for me na magkaroon naman ng memories kasama ka." Tumingin si Ashley at ngumiti kay Jenna. Dito napansin ni Ashley na tumatawag sa cellphone niya si Ben. "Hello, Ben?" Sagot ni Ashley at nakuha nito ang atensyon ni Jenna. Kinausap ni Ashley ang binata at sinabi nito ang sitwasyon. Kinabahan si Ashley at nahalata naman ito kaagad ni Jenna. Matapos ang tawag ay bumigat ang pakiramdam ng dalaga. "Ashley, ano nangyari? What did Ben tell you?" "Yung isang schoolmate namin binaril. Binaril siya ng lalaking pinagsususpetsiyang pumatay kay Jet. His name is Leonard. Binalaan ako ni Ben na baka mapahamak ako sa posibleng gawin ni Leonard sa akin. Gusto mo umalis na tayo dito? Let me call your dad at i-report natin to sa mga pulis." Pinakancel ni Jenna at Ashley ang kanilang orders at agad na umalis. Samantala, na-traffic ang jeep na sinasakyan ni Ben, kaya nagdesisyon itong bumaba at naghanap ng taxi. Agad naman siyang nakasakay, pero sinusundan pa rin ito ng lalaking binayaran ng kaklase niyang si Leonard na naghihintay ng tamang tiyempo para itumba si Ben. Sa loob ng taxi, tumawag si Ben at dito napansin ng taxi driver ang problemang kinakaharap ng binata. "Mukhang mabigat yung pinagdadaanan niyo, sir," ang wika ng matandang driver. "May problema lang, Manong," maikling sagot ni Ben. "Kasama ba sa problema mo ang sumusunod sa ating motor?" Napatingin si Ben sa likod ng taxi at may isang motor ngang nakadistansya sa kanila. Mabilis kinutuban si Ben. "Pasensya na, sir, pero talagang mabilis lang ako makiramdam. Kanina pa kasi bumubuntot yung motor na yan eh." "Pasensya na rin, Manong. Pero bakit matalas yata ang obserbasyon nyo?" "Retired police ako, sir. Sarili kong kotse itong minamaneho kong taxi." Isang pambihirang pagkakataon ang nakuha ni Ben sa isang retired na police. Mas lumakas ang loob nito at naging kampante, pero alam niyang pwedeng isang armado ang lalaking sumusunod sa kanya. "Manong, kung totoo man niyang sinasabi niyo, masasabi kong hindi ako masamang tao. Pero hinahabol ako ng isang tauhan ng masamang tao," pag-amin ni Ben. Napatingin muli sa rear mirror ang taxi driver at naroon pa rin ang bumubuntot sa kanila. "Ganun ba? Ano, gusto mo ihinto natin sa pinakamalapit na police station?" "Kung pwede lang po sana. Kaso ang isang kaibigan ko po ay nasa panganib din. At yun ang dahilan kung bakit ako nakasakay ngayon sa taxi niyo para puntahan ko siya."
Sandaling napaisip ang taxi driver at kinuha ang radio nito. Agad itong kumontak sa kanilang operator. Dito ay dinatalye ng taxi driver ang sitwasyon niya at humingi ng tulong. Kinuha din ito ang kanyang cellphone at tinawagan ang ilang kakilalang pulis na aktibo pa at naka-assign malapit sa area ng tinitirahan ng mga Collins. Tinawagan naman ni Ben si Ashley pero hindi sumagot ang dalaga kaya kinabahan si Ben. Ilang minuto pa habang nasa daan sila ay lumiko ang taxi sa isang kanto na may isang set-up na checkpoint na ginawa ng ilang pulis na nasa lugar. Pagkadaan nila ay huminto ang nakamotor at halatang lumiko pabalik. "Hoy!" Sigaw ng isang pulis na nasa checkpoint pero nagpaharurot kaagad ang motor. "Mukhang positive yung info mo, sir. Tumakas eh." Ang wika ng taxi driver. "Salamat po sa tulong, Manong. Ngayon ang inaalala ko na lang ay ang kaibigan ko." "Huwag kang mag-alala. Diretso na tayo doon." Mabilis na umarangkada ang taxi para makarating sa paroroonan. Abangan po ang susunod na kabanata at ang nalalapit na pagtatapos ng ating istorya.